Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. Alam niyo naman yun, guys. Hindi ito personal reading. Kung gusto niyo pwede kayong magpa-personal reading. Jing Tarot Reader. I-search mo lang siya sa Facebook. Ayan. Tsaka nga pala, meron akong TikTok, Unicorn Princess Tarot. Dun sa TikTok ko, guys, meron ako to. Check mo yung shop ko. Yung wallet, Lucky Charm, kasi meron akong paraffle doon. By the end of February, mamimili ako doon sa... Ay, hindi pala mamimili. Magpaparaffle ako at nang bibili doon sa wallet, Lucky Charm at magko-comment ng magandang ratings doon sa product mismo. Ayan. Tapos, yung mga nag-ratings doon at nag-comment doon. Ayan, screenshot nyo lang yung comment ninyo. Isend nyo sa virgophilippines@gmail.com at ipaparaffle ko yan. Yung mapipili or mananalo ay mabibigyan ko ng free personal tarot and palm reading. Yan. Pwedeng personal, pwedeng magkita tayo ng personal or video call or recordings. Yan. Bahala ka kung anong gusto mo. Okay. So anyway, this is for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos, guys. Let's start your reading. 3 of Cups. Okay. And the 6 of Swords. Knight of Swords. I feel like yung iba sa inyo, ito hindi to personal reading, so pwede kang hindi makarelate. Ulit-ulit ko lang, guys, ha. Ayan, nakikita natin, you are currently napakabagal ng lakbayin mo ngayon. Maybe may gusto kang gawin na mabilisan. Maybe may kinalaman ito sa career with the Queen of Swords. So, I feel like may puno-puno ka ng problema o pag-iisip ngayon with the 8 of Swords. And you feel like itong mga kaibigan na ito ang makakatulong sa'yo. Pero parang hindi ka naman nila tinutulungan. That's your energy. Parang feeling mo, parang hindi sila masyadong, kung hindi ito kaibigan, maybe a particular person na parang feeling mo wala silang pakialam. Iba yung gusto nilang mangyari sa buhay nila. Iba yung pangarap nila. Iba yung gusto nila. Ganyan. Tapos, ang tingin mo parang hindi naman sila nakasupport sa'yo or they don't want to help you at all. Parang ganun yung feeling mo. Ikinalulungkot mo yun, nasasaktan ka. Yung iba, this is a friend. Yung iba, pwedeng may love interest, ha. Pwedeng a friend, isa, dalawa, tatlo, pwedeng ganun. And, or, kung hindi man kaibigan, itong pinatutungkulan natin dito, pwedeng love. May love na involved. Okay, so, nakikita natin na parang feeling mo ang bagal ng takbo ng gusto mong mangyari na pabilisin. Kung ano man ito na may kinalaman, pwedeng may kinalaman sa iyong career. And, yeah, masyado ka nagmamadali. Ganun ang energy mo. Pero yung mga taong ito parang hindi ka talaga nila tinutulungan or parang feeling mo parang wala silang pakialam. Okay? Anyway, sino ba itong person nakakonect mo pagdating sa love? This is love reading, by the way. Salamat sa mga nagko-comment, guys. Sobrang na-appreciate ko. Binabasa ko yan, guys. Although hindi ako pala heart, hindi ako pala reply. No? Medyo, hindi lang talaga ako pala reply na tao. And, pero binabasa ko yan, guys. Lalo bago ako matulog, yan. Nai-inspire ako sa mga comment ninyo. Lalo na pag sinishare nyo yung mga stories nyo kung nakaka-relate kayo, natutuwa ako sa mga nakaka-relate. Kasi ibig sabihin, nakinig kayo sa akin. Na naramdaman ko yung energy ninyo, no? Kahit hindi tayo nakikita. Okay, so sino naman itong person nakakonect mo pagdating sa love? This is love reading, the Hanged Man. Okay. And then, we do have here the 4 of Swords. Okay. So, nakikita natin the person na to is naghihintay. Guys, hindi ko alam. Yung iba sa inyo, you could be dealing with someone na maliit.
Maliit na as in medyo pandak or medyo or ikaw 'to. Okay lang 'yan guys, hindi tayo nagdi-discriminate dito. Pero gano'n, maybe medyo maliit or pandak or hindi ko alam kung anong magandang term, parang gano'n. And etong taong 'to naghihintay siya actually, pero wala siyang ginagawa regarding dito sa connection ninyo. Yeah. I feel like itong person ito gusto niya mag-take ka ng risk. Gusto niya mag-take ka ng risk. What is the connection all about, by the way? Ano yung meron sa connection ninyo? I can see the number 44. Something to do with the number 44. So, pwedeng lagi nagpapakita sa iyo yung number na yon. Or what? Okay. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Hindi ko to kukunin guys. Masyadong marami lumabas. I only need 1 or 2. Kuha dalawa. You do your finances and career. Of course, yung focus mo is yung finances and career mo. Gusto mong, pwedeng you have choices or you have issues right now financially. Tapos, pwedeng gusto mo na maging mas better ito. Kaya lang yung mga tulong ng kaibigan mo or mga tao sa malapit sa'yo, parang hindi naman sila nakakatulong. Reconciliation. Past life relationship, yeah, you could be dealing with the person in the past. And this person in the past, pwedeng gusto ninyo ng reconciliation pareho, but medyo, you feel like maybe money ang makakatulong para mangyari yung reconciliation na yun. And maybe kung ano man itong gusto mong tahakin, maaaring ito yung nakikita mo magiging makakatulong or malayo ang mararating mo with the use of this money. Pero itong person nito parang pwedeng hindi rin siya tumutulong or nakakatulong sa iyo right now. Oh, wait lang. Sabi ko parang may kulang dito sa aking video. Parang hindi ako mapakali. So, kulang pala ako ng ilaw na isa pa. Ayan. Wait lang ha. Ayan. So, actually, kulang ako ng isa pang ilaw pala. And mas gusto ko kasi maliwanag. Ayan. Mukha siyang madilim na sa video. Dahil, mas finocus ko yung sa ilaw. Teka, liwanagan na lang natin yan. Medyo inaayos ko lang. Ayan, medyo mas maganda na. Pantay. Anyway, punta tayo dito sa emotions mo, nasa isip mo regarding dito sa taong to. Knight of Swords is at the bottom of the deck. Masyado ko talaga nagmamadali. Pwedeng may gusto kang puntahan or may gusto kang mangyari sa buhay mo na may kinalaman sa iyong career. You love this person. Pagdating sa emosyon, mahal mo siya. Mahal mo siya. Diba? Kahit hindi siya, yung iba pwedeng kahit malaki ang pagkakaiba sa inyo, mahal mo siya. Or kung may distance man sa inyong dalawa, mahal mo siya. No doubt about that. Mahal mo siya. Ikaw yung tipo ng tao na you want to prepare something special para dito sa person na ito. Ikaw yung tipo ng tao, kahit hindi sa taong to, once na magmahal ka, may effort kang tao. Gusto mo magbigay, gusto mo may ipakita sa kanya kung gaano mo siya kamahal. You want surprises, parang ganun. And, nakikita mo rin yung money with the 9 of Pentacles na way para maibigay yung mga bagay na yon. Okay? So, hindi ka masaya kung sa sarili mo may kulang ka pa or may kulang pa sa'yo like money, financial issues, ganyan.
Kung financially, of course, sino ba namang matutuwa na financially hindi okay, di ba? Pero maaaring kasi, gusto mo rin magbigay or ikaw yung tipong mapagbigay. And of course, pag gusto mo magbigay, kailangan may pera ka rin ibibigay. Or may, kung hindi man pera, may mabili kang something na special para dito sa taong mahal mo. But anyway, I don't know, for some of you, you are the chaser sa connection. Ano yung emotion and mga nasa isip niya patungkol sa'yo? For the sign of Virgo, please. 3 of Wands. 9 of Pentacles. Oh, wow. Actually, 9 of Pentacles, pareho kayo. 9 of Pentacles, 9 of Pentacles. Pareho pala kayong giver. Okay, 8 of Cups. Okay. So, pareho kayong giver. Sa totoo lang, itong person na ito, mapagbigay din siya, mahilig din siya sa mga gifts, etc. Baka hindi mo lang yun nakikita, lalo na kung may connection or communication sa inyo dalawa. Pwedeng hindi mo lang yun nakikita. Kasi pwede ngayon, wala din eh. Wala din siyang maipakita or maibigay sa iyo. Your person is busy right now, very busy. Meron siyang minding his or her own business. Actually, if you're dealing with the past person, nakikita natin na ano siya, bitter. Parang ganon. This person still loves you. This person still loves you. Mutual energy. Retreat. Yeah. So, yung nakikita natin dito, pwedeng nagkakaroon ng disconnection sa inyong dalawa ng person na ito ngayon. But, there's this energy na ang focus mo kasi yung career mo, yung hangarin mo na maabot ko ano man itong pangarap mo or gusto mong mangyari sa buhay mo. You want growth, pero pwedeng hindi nangyayari itong growth na ito ngayon. Okay? And pwedeng you're having problems talaga. I feel like ngayon, both of you may paglalayo or pag-iwas sa isa't isang nangyayari dahil pwedeng hindi mo rin alam kung paano magre-reach out or pwedeng nagkaroon na ng pagre-reach out pero hindi masyadong nag-work out. Pwedeng naging cold siya, lumayo siya, umiwas siya, or hindi kanya masyadong pinansin or hindi masyadong wala masyadong pinatunguhan yung pag-connect ninyo. In the future, there's this 3 of Pentacles, the 5 of Wands. The Moon is here. Hindi ko ito kukunin masyadong marami. Yun lang nahulog. Queen of Swords. Okay. Kukunin ko na rin yung card dito sa side ng person. Take only what resonates, guys. Knight of Wands, Knight of Cups. Okay, the Moon. Oh, wow. Dalawang beses nagpakita yung the Moon. Alam mo, you could be dealing with a twin flame or a soulmate kasi nagmi-mirror yung mga mga cards ninyo. Wait lang, guys. Medyo okay. Wait lang po ha. Nakaroon lang ako ng ito kasing aking cable na nagamit sa phone is yung naka-charge yung aking phone ngayon. No? Yung cable na nagamit ko, tatluhan. Ngayon, ang problem dito sa tatluhang cable is nakalaylay yung dalawang hindi ginagamit. Medyo inaayos ko siya. Ayan. Okay. Kukuha na rin ako ng card dito. Punta tayo sa future. Nakakakuha ko ng energy na konti lang yung makaka-relate dito. Hindi siya masyadong wedding is here. Bottom of the deck. Forgiving and learning.
As you release and heal the past, you experience more love in the present moment. Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Three of Pentacles, the Five of Wands, and the Moon. So, nakakita tayo dito ng mga bagay na ma-accomplish mo, pero marami kang kakompetisyon bago mo makuha ito. Nakikita natin in the near future, may growth financially sa'yo, but with the Moon, there's something bigger na dadating. Kung ang tanong mo financially, there's growth. There's definitely growth. Pero medyo magiging mahirap itong growth na ito. Pero pagdating sa love, I can see soulmate connection. So, medyo hindi pa okay. In the near future, kailangan ninyong i-release or tanggalin yung mga bagay na dapat tanggalin dito. And I can see red flags. So, possible na in the near future, medyo pagdating sa love, may mga tao na makakasalumuha ka pagdating sa love that you have to see or wag mo i-ignore itong mga red flags sa mga taong to. I can see you, if you're single, pwedeng may mga makakonect ka na may mga red flags talaga sa kanila na kailangan mong pansinin. If you are in a relationship, nakakita tayo ng mga red flags din dito sa taong kakonect mo na pwedeng hindi mo pa nakikita noon na makikita mo na siya. So, may mga problema. And I feel like you need to release or sabihin mo, kumbaga wag mo i-ignore. If you are in a relationship, sabihin mo yung mga red flags na nakikita mo. Kung ikaw ay single, of course, if there's these red flags, maybe you have to release or tanggalin itong taong ito sa buhay mo kasi you don't deserve this person. Hindi ito yung tipo ng taong dapat makakapagpasaya sa'yo. Okay, nakita mo na yung red flags wag mo yun i-ignore. And with the Moon, malakas yung iyong intuition, so gamitin mo rin yun. And pagdating dito sa person nakakonect, I can see a lot of people na gusto ng attention niya. I can see a lot of people na nagkakagusto sa person na ito. Whether he or she is single or in a relationship, in the future nakakita tayo dito ng mga taong humahanga or nagmamahal dito sa person na ito. And so marami kang kalaban, parang ganun. Marami kang karibal. But yung connection niyo is very spiritual. You might be married in the past or in your past life. There's marriage, with the wedding. Pero nakikita natin kasi walang pag-uusap with the heart-to-heart conversation. Although gusto magkaroon ng pag-uusap, we do have here the flirt and new love. So yeah, if you're single, there's this new love coming in here for you. If you are not single, nakakita tayo ng actually parang medyo bumababa or if ikaw ay nasa isang relationship, may love doon pero hindi enough yung pagmamahal. So if you're in a relationship, pwedeng may love, napapakita yung love pero hindi yun yung totoo. Okay, pwedeng ganun. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.